Ang mga kawatan may kanya-kanyang modus at estilo sa pagnanakaw. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagtatagumpay sila. Dahil ang mga plano nila pwedeng pumalya o masakote ng pulisya. Isa ka ba sa mga may sasakyan pero walang sariling garahe? Pagmasdan nyo ang pwedeng mangyari sa inyo. Sa CCTV footage sa ito na galing mismo sa bahay ni na Angie Mariano, kaswal na tinatanggal ng isang babae ang takip ng kotse na nakaparada sa labas. Aakalain mo nga, siya ang may-ari ng sasakyan. From time to time kasi pagka naman mula namin na kaugalian na namin na tumitingin dun sa TV kasi nasa paanan lang yung monitor. Nakita na lang namin dun sa CCTV monitor namin na wala nang cover yung kotse namin. Binaba namin dun sa tinignan namin yung paligid, kung may tao, wala naman kami nakita. Then binalikan namin yung CCTV, ni-rewind namin. Doon namin nakita na yung babae ang gumawa. Pero sa huli, ba't nakapagtataka naman, hindi naman niya mabuksan ang pinto? Naganap para ibang paraan ng babae para makuha ang kotse. At nang siya na mismo ang sumuko at umalis. Siguro dapat talaga yung mga kotse may sariling garahe. By that time kasi may alarm yung kotse namin pero hindi siya tumunog nung ina-attempt niya na buksan eh. Ang babae, nakablatter na sa barangay at pulisya. Ang Makati Command Control and Communication Center naman nakabantay sa mga batang hamog na gumagala sa lugar. Ang mga batang nasa video, animoy tatambay lang sa kalsada. Pero, may iba pala silang balak. Isang nakatumbang street signage pala ang kanilang target. Alam nga natin, binibenta yung mga ganong bagay. So yung mga bakal na ganon is binibenta nila. Tinatry nilang makuha. Hindi mo isipin gusto nilang nakawin ang street signage dahil para lang silang naglalaro. Diyugyog, inangat, at tinalunan nila ang bakal. Lahat ng paraan, ginawa na nila. Mabali lang ng tuluyan ang signage. Pero bigo sila. Ayun po ang isa, pinukpok na lang ang bakal. Ang iba naman, nagsiuwian na. Naitawag natin siya sa barangay, sa mga bantay bayan na sumasakop doon sa area. Nung pinupuntahan natin siya, fortunately merong isang jeepney driver na sumita kaagad sa kanila. So nagtakbuhan yan, although may isa sa kanila is binalikan pa yung bakal para mag-attempt na makuha talaga ulit. Ang Barangay San Antonio naman sa Pasig binabantayan ng mga kilalang kawatan sa lugar para hindi na makapambiktima pa. Tulad ng lalaki ito na tinatawag nilang Totoy Bibo. Sa umpisa, nakikiramdam muna siya sa paligid. Maya-maya, umupo sa isang tabi. Pabalik-balik siya, pangalinga-linga, patingin-tingin sa paligid at tinutukan niya ng husto yung guardia na tutulog. Aliso kami dito lagi at tinutukan namin ng camera kung ano yung mga hakbang niya. Ang kanyang target, natutulog na si Q. Heto na dumiskarte na si Totoy Bibo. Ang si Q, mahimbing pa rin ang tulog. Si Totoy Bibo, mission accomplished na sana. Pero hayun, biglang napurnada. Si Totoy Bibo, bulilyaso. Huli kasi siya sa kamera ng barangay. Ang security force ng Barangay San Antonio agad umaksyon. Pero ang si Q, tulog mantika pa rin. At ang magising, hindi pala sa kanya ang bag na tinarget ng kawatan. Pinabantayan lang pala sa kanya ng kasamahan. Si Totoy Bibo, arestado. At ang bag na pinababantayan sa Sekyo, naibalik ng buo. Sa mga gwardiya, ay dapat magkaroon kayo ng libangan or kaya magkaroon kayo ng radyo time to time na may gagawin kayo para hindi kayo makatulog. At siyempre po,
matulog na maaga. Para at least pag duty mo ay physically fit ka at mentally alert. Kahit umuulan, sumasalakay pa rin ang mga kawatan. Habang umiikot ang CCTV ng Barangay San Antonio sa Shaw Boulevard, nasaktuhan naman ang eksenang ito. Nakakalaing mo magbibigay ng limo si Tony, hindi niya tunay na pangalan, sa lalaking lasing na nakatulog sa sidewalk. Pero maya-maya ay umalis din siya. Pag ganyan may lasing ay nakatutok tayo ng mga camera. In case may mangyari man sa kanila, madali natin ma-respondihan. Ilang sandali pa bumalik siya ulit. Pero hindi para tulungan ng lalaki, kundi para pulutin ang cellphone na nakakalat sa kalye. Ang estilo ni Tony, mabilisan. Agad siyang tumakas pero nasusundan siya ng kamera. Ang cellphone, agad din niyang pinagdiskitahan. Pero bago siya magkaroon ng bagong cellphone, ang security force to the rescue at agad siyang inaresto. Binitbit na lang siya ng mga tanod para madala sa barangay. Ang lalaking ninakawan naman ng cellphone tulog pa rin. Nung kinuha namin itong lasing na to, ayaw niya sumama. Kala niya ay huhulihin siya. Pero tinanong po namin kung may nawawala sa'yo, sabi niya cellphone niya. Sabi ko sa kanya, sumama ka at nahuli natin ang nakakuha sa inyo para may complainant. Sa huli, nagkaaregluhan ng dalawa at nasoli din ang cellphone ng lalaki. Bago ka umalis sa party or sa bar, ay kailang ipababa mo ng tama mo. Mag-coffee ka muna para at least hindi magkaroon tayo ng problema. Ang babae namang ito, naagawan ng cellphone. Ang snatcher, eto, tumatakbo sa gitna ng kalsada. Sumakay ng jeep para tumakas. Sinabi ng mga barker na sa jeep, itong tao na to, may dalang panaksak. Natakbuhan ng mga tao, nagkagulo na. Yung driver ng jeep, tinutukan niya ng kutsilyo. Pagtutok ng kutsilyo, inagaw namin sa kanya para makuha namin siya, mailabas namin. Paglabas, taong bayan ang kumulong sa kanya. Ang ending, si mamang snatcher, nahubaran. Hinubad niya yung damit niya para makatakbo siya. Hindi siya makatakbo dahil hawak-hawak na namin siya. Ang tangkang pagtakas na uwi sa presinto. Bago pa lang ang Malabon Command Center pero alisto na sila pagdating sa seguridad ng kanilang mamamayan. Ang lalaking ito sa ilog, iisipin mong kailangan ng tulong kaya nagpadala ang command center ng rescue team sa lugar. Tumalon daw kasi bigla ang lalaki sa ilog. Kapansin-pansin na pinapanood siya ng mga tao sa ilog. Pero nagtaka lahat kung bakit tila ayaw niyang magpa-rescue sa grupo. Ang pagkakasabi sa amin ay parang nang hold up tapos tumalon tapos tumakbo doon sa may tulay. Ang nangyari, nandun lang siya sa gitna, hindi siya makalapit doon sa magkabilang gilid nung ilog kasi nga binabato siya ng mga tao. Dahil ang sabi nga is hold upper or snatcher. Ang rescue team may kasamang pulis kaya ang lalaki ayun. Ayaw magpahuli. Oo, marunong kasing lumangoy yung tao eh. Taka sumisisid. Pag nilalapitan siya nung boat, lumalayo. Tapos sumisisid pa dun sa ilalim. Kaya hindi siya kagad nakuha. Tapos ang info kasi, sabi sa amin ng mga bystander doon, may dalang kutsilyo. Kaya hindi rin siya kagad malapitan. Pero dahil sa rumi ng ilog, hindi rin nakatis ang lalaki at sumama na sa rescue team. Ang kondisyon, ilalayo siya sa mga tao dahil ayaw niyang makuyog. Dahil sa pagtalon niya sa ilog, makakatakas siya. Hindi niya ina-expect na meron kami kaagad na magre-responding rescue boat na pwede siyang kuhanin kahit nandun siya sa gitna ng ilog. Ayon sa pulisya, ang plano ng mga kawatan, pwede naman talagang maagapan. Yung pagiging alerto mo, kailangan dun yung five senses mo naka-open. Yung lahat ng kinikilos ng mga katabi mo, kailangan pinakikiramdaman mo sila at ang kailangan din doon yung nakahanda ka sa lahat ng bagay na kung anumang pangyayaring magaganap. Alisto na ang lipunan sa pagbabantay gamit ang mga CCTV camera. Pero dapat, ang bawat mamamayan,
maging alisto rin sa kanyang kapaligiran. Igan maaari po ay maging alisto sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga video na may kinalaman sa kaligtasan at seguridad. Mapa CCTV man, kuha sa cellphone camera at iba pang video recorder na maaari magbigay babala sa publiko. I-upload lang sa www.uscoop.tv at ilagay na para ito sa aming programang Alisto. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Clavio, maging Alisto!